Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Welcome back dito sa ating channel. At ang ating pag-usapan nandiyan na at ang inyong mga paboritong mga pa-shoutout. Okay, so bilisan na po natin, no? Mabilis lang po ito. Okay, so tapos na po ang kampanya ng ating Gilas Pilipinas, no? Bagamat hindi po maganda naging resulta, pero we always learned lessons, no, mga boss. At nakita po natin may potential ang Gilas. Kaya po natin makapag-isabayan sa Australia, no. Nabanggit ko po ang mga dahilan, no. At ang posible nating gawin, di po ba, sa nakaraang content. Okay? So ako kasi naniniwala ako sa Gilas eh. Naniniwala pa rin ako. Okay? I'm still supporting them. Alright. So ngayon, dahil po tapos na ang Gilas, nako, napaulat nga po na si Justin Pinoy Brownlee ay na-injury. At ito na ang mga katanungan. Siya po ba ipapalitan ng Ginebra at kung papalitan, sinong kapalit? Aba, masyado pong advance ang ilang mga YouTube channels dyan, no? Kung makikita nyo. Pero ano ba ang sinasabi niya legit sources? Yan ang ating tatalakayin. At ito pa, ang walang kamatayan na Bearfield sa Ginebra. Ano bang real score talaga dyan? Tapusin na natin yan, no? Sa pagpapatuloy, no? Bago ko ituloy ito, baka hindi pa kayo subscriber ng channel na ito. Aba, kayo ang target ng mga fake news vloggers, no? Kaya, ayun, mag-subscribe and follow na kayo kung hindi pa. Kung hindi pa kayo kumbinsido, tapusin nyo itong video na ito. Sa mga existing followers and subscribers, you know the drill, guys. Pa-like na lang po nito, no? Para po matulungan natin, no? I mean, natulungan nyo ako na ma-reach ang iba pa pong mga kabarangay natin dyan. Alright. So, dito na tayo sa ating gustong pag-usapan, mga boss. Okay. Cedric Bearfield muna tayo. Okay. Kasi nga po, nakita ko ito mukhang 2 beses ito pinost ng pass break. Mukhang hindi pa ganun kalakas, no? Ang algorithm nito, no? Dahil nga po legit itong page na ito, puntahan nyo, basahin nyo to para malaman nyo ang real score. Kasi nakausap nila mismo agent ni Cedric Bearfield, si Ginoong Punong Bayan, no? Meron pong 3 kuponan ang interesado at isa doon very aggressive, no? Alright? Kumbaga sa mga suto, mukhang ito ang talagang agresibo, no? Talagang yamado sa ligawan. Okay? Pero ang Ginebra po ay hindi kasama dyan. Okay? Kaya tapos na ang Ginebra or Bearfield sa Ginebra. Okay? Sa interview naman, di po ba ni Ginoong Paucas at ito ni Ginoong Homer Saison, di po ba? Hindi naman kasi siniro nito ni Coach Tim Cone, no? Yung possibility, no? Pero sa actual po na usapan, sang-ayon sa agent ni Cedric Bearfield, hindi po or hindi nag-send ng interest ang Ginebra. Okay, sa mga katuwid, walang Bearfield sa Ginebra. Yan po ang referensya, basahin nyo na lang. Okay, wag po kayong, kaysa sa fake news vloggers kayo manood at magbasa, dyan kayo. Okay, so dito na tayo sa Ginebra Brownlee naman. Aba may kapalit na. Oh, no! May nagtatanong sa atin, bakit to po hindi nakalaro, no? Itong si Justin Brownlee. Kasi nga po napaulat na may injury po siya. Okay? Ito po yan. Hamstring strain and personal tendinopathy on his right leg as well as swelling and cartilage defects on the left knee. Yun nga po, hindi siya nakalaro. Okay. So, dahil nga po wala tayong nakita sa legit sources, tinanong na rin natin kay Meta, wala pong available information. So, as of the moment, wala pong replacement. Okay? Alright? Mga rumors kasi nga, ikinalat na, no? Netong, ewan ko, sino po ang nagpasimuno niyan. Pero, ayon sa legit sources, wala pa po. Okay? Ito ang hinala ni Doy TV. Sa kakabasa ko po, no? Spekulasyon ko, sadya po hindi na nilaro si Justin against Australia because kay Coach Tim ko na nanggaling. Hindi po magbabago, no? Kahit palaruin pa si Justin. Di po ba? Alright. At sa nakita po natin laban nila against New Zealand, Gilas can play without Justin. So bakit mo pa pipilitin si Justin Pinoy? Di po ba? Baka palalo gumarabi ang injury nito. At may nabasa din ako, no? Sa isa sa mga vlogger, mapagkakatiwalaan nito,
na parang napansin niya sa practice na may iniinda, no? Itago po natin, ayoko na magbanggit, no? Pero siguro makikilala niya ito pagka napakinggan niyo to. Alam ko naka-monitor na rin sila. Okay? So yun po. So walang brown leaf replacement. Okay? Kaya relax lang po mga taga-barangay. Okay? So, pahinga lang yan. Hindi naman po July 10 maglalaro na si Brownlee kagad or ang Hinebra di po ba? Sa 19, di po ba? So, yan po ang ating update sa ngayon. Shoutout na po tayo. Rodante Zabida, ito, sabi niya po. Ay, hindi, sorry. Shoutout po kay Sir Rodante. Ronald Salares pala. Sanay kasi sila, puro dribble, hindi pa talaga obra yan sa international game. Ang ating po pinagkokomentan ay yung mga comment niyo po sa content na ito. Okay? Sir Archie Makirang, tayo tropa, dapat may shooter at may slasher sa team. Meron po, no? Hindi lang po fully setup yung, yung play po is hindi ganun ka setup Di po ba? May mga shooters na po tayo, di ba? Yung mga guards natin, I don't think hindi kaya mga pagsabayan, di ba? Sa players ng Australia. Juan Gomez Deliano at Abarientos, I don't think, no? Ano lang po yan, tulad yan na sinabi ko, kailangan natin mag-upgrade na. Hindi na ubra dito yung puro dribble. Diba? Nakita nyo naman ng Australia, hindi umiinit po. Walang isolation sa Australia. Maliban na pagka, wala nang pupuntahan yung play nila. Diba? They will force to one-on-one. Pero that's not the primary offense. At that is the international type of play right now, mga boss. Diba ba? Great. Wala siguro silang masasabi kay Brownlee dahil sinasabi ng iba na dapat ay wala si Brownlee at ngayon wala si Brownlee. Ay tambakol. Well, alam nyo, sa mga nagmamagaling po dyan, hindi ba kayo magbayad? Pangalawa, bakit hindi si Boatwright? Alam nyo, pinapalitan na nga po kaya nga po pinoproseso na si Boatwright. Kaso, wala pa po siyang passport, di po ba? Hindi pa siya naproseso ng gusto, di pa tapos ang proseso, di po ba? Kasi busy ngayon ng Senado, di ba? So, yun po yun. Kaya hopefully, dapat maaprubahan na yan. Para, kailangan palitan talaga si Justin dahil 38 years old na siya, di po ba? So, ganun lang po yun. Edgardo Waot, ganyan talaga pag natalo, maraming dahilan, dapat mawalan ng mga PBA players sa Asian Games. Marami ng mga player na magaling. Mawala ng mga PBA players sa Asian Games. Ano pong ibig nyo sabihin? No? Ito po yung saan po kayo nang gagaling, no? Para sabihin nyo mawala ang PBA? Di wala na pong player na maglalaro dyan. Di ba ba? Who are you suggesting to play kung wala mga PBA players? Hugot po tayo sa ligang labas. Ganun po ba yun, sir? Tama ka kabayan, overday ball, fast break na lang. Alberto Perez. Wenceslao Hapon, good evening boss. Doy, tanong tambak ang galing ng Cotton. O nga po, hindi siya soft no? Kabaliktaran nitong Cotton na to, no? Ito po ang pinakamatigas na Cotton, no? Na aking napanood. Okay, Destiny Pinlock ng depensa ng Australia, dun sila yari, iba talaga. Yun nga po kasi yung pressing kind of defense Kaya doon ako nagtaka sa Gilas. Coach Tim Con told us they are playing championship or game 7 mode. Diba, for every game. Did you see championship mode there, mga boss? Hindi, no? Para sa akin, hindi. We are not matching yung press ng ginagawa ng Australia. Kahit nga magkanta pa ang ng Australia, they don't care, no? They will continue to play hard defense, no? So, sa Gilas, magbabangan ng bola, hirap na hirap tayo. Di po ba? So, I do not know, no? So, anong championship mode doon? Si Phillips lang yung nakitaan ko doon. Si Dwight Ramos, very consistent talaga. Ang sarap manoorin ni Papa Dwight. Okay. Alright, dito tayo kay Mayan Deang. Change player talaga ang dapat sa Gilas. Well, si Junmar kasi dapat, di ba, he decided not to join But because of the absence of the big man, di ba, I don't want to mention them anymore. He forced, to join the team. Diba? So yun na po yun. Para sa akin si Junmar dapat excluded na dito Dahil sobrang overuse na rin po ng Bama. Balita nga po natin surgery sana yan Or magpapahinga ganyan. Kaso Call of Duty, kaya po mas mataas ang respeto ko sa kanyang mga player na yan, no? Kaysa sa mga pabebe po mga players, di po ba? Ricky Martin, Assignation. Doon sa Cebu ang daming magagaling maglalaro at kanta. Kundi maitawid ang bola ng maayos, kaya daming errors, turnovers. Yun na nga po no? Joseph Pineda, yung nga idol doy, isa yung kulang ang lineup ng Gilas. Tapos pangit pa opensa at depensa. Depensa sa bob, sa opensa walang sistema, walang help para itawid yung bola, mabilis. Kung mapanood mo yung laro ng Japan, ang bilis ng transition ng bola.
I do not know how they practice the game, no? For sure, may mga nagdaran sila ng mga scenarios na ganyan eh. That any team, no, will play hard defense. So parang gulat ang gilas so si RJ na natawa ako sa kanya dahil dribble pa ng parang naglalakad pa. Is that a championship mode? You watch them many times sa Ginebra versus TNT, di po ba? Pero hindi po bro yung ganun sa international, di ba? To be honest, no, so sorry about that, no. So yun lang po ating komento dyan. I'm not criticizing Gilas, no. I'm just, having my commentary. Okay, so maraming salamat po sa inyo lahat sa mga di po nabanggit. Next content na po. Ito po si Doy TV Sports. Maraming salamat sa inyo. Keep safe, guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.